Hello, good morning everyone. Welcome po sa aking YouTube channel. So, mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel ay paki-subscribe at paki-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload pang tutorial videos all about real estate. Okay? It could be titling, assessment of your property, o di kaya naman ay due diligence. Bago tayo mag-start, intro muna guys. Alright, so going back sa ating tutorial this morning. So ang ating tutorial this morning ay patungkol sa katanungan kung paano natin malalaman kung ano nga ba yung mga properties na mayroon ang ating parents. O di naman kaya ay ang ating lolo at lola. O di naman kaya ay ang lolo natin sa tuhod or lola natin sa tuhod. Okay? So may tinatawag tayong document kung saan ito ay kinukuha sa munisipyo ng inyong town. So ang tawag dito ay tinatawag nating property holdings report or yung iba ay tinatawag itong land holdings report. Okay? So yan po yung specific name ng documents na kukunin niyo sa assessor's office sa inyong town kung saan located ang inyong lupain. For example, in my case, sa aking part, Dagami Leyte. Okay? So ano nga ba yung main reason bakit kumukuha tayo ng ganitong document? May mga instances kasi based sa experience ko, no? Like for example, in my case, bali 37 years old na ako ngayon. So, I got curious kung ano nga ba yung mga properties ng lola at lolo ko. So, ang ginawa ko ay pumunta ako doon sa assessor's office sa Dagami Leyte to get this document. So, yung nakikita nyo sa screen, ito po yung sample ng property holdings report na nakuha ko sa munisipyo. Okay? So, yan yung last name namin. So, pinatrace up ko kung ano yung mga properties ng lolo ko sa tuhod, yung lola ko tsaka lolo ko. So, at dito nakalista and I was shocked kasi yung nakasanayan kong lupa namin which is saan kami nakatira ay itong 7834, okay? Ito lang. The rest, hindi ko alam na mayroon pala kaming property. So I was shocked. For example, dito sa 2 hectares, alam ko may nag-cultivate nito pero hindi siya related sa amin. Okay, sa aming family. So ibang family name niya. So basically, hindi siya yung totoong heirs. So I was so thankful na nakahingi ako ng ganitong report kasi dito nalalaman ko at nakikita ko as evidence na yung mga lola ko talaga yung registered owner which means we have the right to claim. Okay? So yan, so yung ganito yung itsura ng land holdings report. So makikita nyo dito kung babasahin natin, Office of the Municipal Assessor Certification. This is to certify that per record of assessment filed in this office, the following appear to be the real property holdings of the herein declarant situated within the municipality of Dagami. So ito nakalagay yung declared owner. So yan yung lolo ko sa tuhod, Versosa Leoncio. Ito naman yung lolo ko si Versosa Soilo, si Versosa Rosario yung lola ko. Okay, for how many decades? As in, yung nakasanayan ko or ang alam ko lang na lote namin ay isa which is yung 7834. So imagine, dahil sa document na ito, nalaman ko na madami pa pala silang properties at yung ibang mga relatives ko ay hindi rin nila alam. Okay? At ang masaklap dito, for example dito sa rice field na 2 hectares, ibang tao yung nagko-cultivate at dito rin ibang tao. So it's really alarming sa aming part kasi kami yung legitimate heirs, pero hindi kami yung nagko-cultivate, hindi kami yung kumbaga nakaka-benefit doon sa produce or products ng lupa. So napakahalaga nitong tinatawag nating property holdings report. So sa inyo guys, kung meron kayong mga feeling nyo may malawak na lupain ang parents nyo or lolo-lola nyo, lola sa tuhod, you just so long as you have the last name, first name ng lolo-lola nyo or parents nyo, you can directly go to your assessor's office in yung town to get this property holdings report. Mura lang naman yung binayaran ko dito, mga 178 pesos lang naman guys, which is malaking tulong, no? So yun lang, yung tutorial na ito is that's all about this. Bali yung ginagawa ko ngayon ay nagtre-trace up ako kasi yung uncle ko from US uuwi. So gusto niya ayusin yung mga lupa, either i-subdivide, o di kaya naman ibenta yung mga shares within the family members, o di kaya naman ibenta yung buong lupa. Para maiwasan yung mga kaguluhan in the near future sa mga susunod na henerasyon, lalo na sa mga susunod na mga years. Kasi patagal ng patagal, gaya nito, sa lulo ko sa tuhod, malaki na yung babayaran nitong state tax tsaka penalties sa BIR. So mahalaga na as early as now, inaayos yung mga lupa, sinasubdivide among heirs para less yung gagastusin, lalo na yung state tax pagka namatay na yung registered owner. Okay? So, yun lang naman yung tutorial video na ito, all about property holdings report. Ano nga ba yung property holdings report? Ano yung mga benefits nito na makukuha nyo? Right after this, yung next step na ginagawa ko ngayon is pupunta ako sa DNR, okay? Mayroon akong broker at contact person doon sa loob. Pinapacheck ko yung lot number. Pinapacheck ko kung titled or tax deck pa din yung mga lupa na ito na na-mention dito sa land holdings report. Or baka naman in-applyan for titling. Yung mga ganong cases. Kung tax deck lang, sino yung survey claimant? So, dapat yung survey claimant, for example, ito versus sa Leon. So, dapat yung record sa DNR is na-match doon sa uh, dapat sa DNR it should be Leon Sugar Sauce as survey claimant. Pagkaiba, may discrepancies yan.
So again, may mga informations dito na kagaya nito. This is supposed to be 3 hectares based sa DNR report. Pero kung makikita nyo dito, 7973, 1.8 lang. Pero sa DNR, 3 hectares siya. So magpre-prevail yung nasa record ng DNR. So ang gagawin, kailangan i-update ang information dito sa assessor sa Dagami. So yan ang gagawin ko. Pupunta ako doon sa DNR to get the technical description of the slot at ibibigay ko doon sa assessors para ma-update yung total area. Kasi dito, mali sa assessors. So always DNR yung mag-pre-prevail kasi yan yung pinaka-mother office. Pang second lang yung assessors in terms sa yun sa informations ng lote. Guys, if you have questions or may mga katanungan kayo, do not hesitate to leave comments in this video. You can directly send me message sa aking Facebook account or sa aking TikTok, ganun. I also have Instagram, you can follow me there. Okay, so maraming salamat sa panonood. As a thank you, please share, subscribe, and click the notification bell always. So maraming salamat guys sa panonood. Thank you. God bless.